Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang, makinig ka na lang. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan, pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman. Makinig ka sa aking payo, pagkat musmus ka lamang, at malaman ng maaga ang wasto sa kamalian. Batang-bata ako, nalalaman ko to. Inaamin ko rin na kulang ang aking nalalaman at nauunawaan. Ngunit kahit ganyan ang kinalalagyan, alam ko na may karapatan ang bawat nilalang. Kahit bata pa man, kahit bata pa man. Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan, sariling paglaranas ang aking pamamagitan. Imulat ang isipan sa mga kulay ng buhay, maging tunay na malaya sa katangi-tanging bata. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Batay sa ating saligang batas sa Artikulo 14, Section 5, ang edukasyon ang dapat bigyan ng pamahalaan ng pinakamataas na prioridad sa budget. Ito ay bilang pagkilala hindi lamang sa nararapat ng karapatan sa edukasyon ng sambayanan, kundi maging sa papel ng edukasyon sa pagsulong ng bansa. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang, makinig ka na lang. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan. At sa aking munang pagkakaunawa, ayon kay Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
Ngunit paano magiging ganap ang niwika niya kung ito ang pinakamalaking problemang hinaharap ng ating bansa ngayon? Sa ating bansa, ang mga bata ang isa sa mga poorest basic sector. Ayon nga sa Philippine Statistic Authority or PSA, ang poverty incidence sa sektor ng mga bata ay nasa 35.2%. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas Ang mga batang lansangan sa ating bayan ay malapit sa mga panganib. Sa kalye, sila ay lantad sa mga elemento ng krimen na hindi lamang bumibiktima sa kanila, kundi nagtuturo pa sa kanila na gumawa din ng hindi tama. Isang ehemplo dito ay ang mga batang hamog, mga grupo ng kabataan na ginagawang tahanan ng lansangan. Ang iba ay natututo na ring magnakaw sa mga pasaherong nag-aabang ng mga sasakyan sa kalye. Ang iba naman sa kanila ay sumasampa pa sa mga pampasaherong sasakyan gaya ng mga jeepney, at ang iba naman sa kanila ay nagbebenta ng sampagita, basahan at mineral water. Nagbabantay ng mga sasakyan sa mga pamilihan o simbahan. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita. Ikaw ba'y ang tao, walang pakialam sa mundo, ngunit ang katotohanan, ikaw may naguguluhan. Tayo ay naglalakbay, habol natin ang buhay, ngunit ang maging bata ba'y tulay tungo sa hanap nating buhay. Basta mo ang mga bata, ang aral sa kanila makukuha. Ano nga ba ang gagawin sa buhay na hindi naman sa atin? Itanong mo sa mga bata, itanong mo sa mga bata, ano ang kanilang nakikita sa buhay na hawak nila. Masdan mo ang mga bata, sila ang tunay na pinagpala, kaya dapat nating pahalagahan, dapat din kayang kaligpitan. Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay
Pero ang hindi natin napapansin ay ang patuloy na pagdami nila sa lansangan. Sa halip na sa mga oras na dapat ginugugol nila sa paaralan, ay nilalaan nila sa pagtatrabaho para sa iba't ibang dahilan. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang, makinig ka na lang. Talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan, pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman. Makinig ka sa aking payo, pagkat musmus ka lamang, at malaman ng maaga ang wasto sa kamalian. Batang-bata ako, nalalaman ko to. Inaamin ko rin na kulang ang aking nalalaman at nauunawaan. Ngunit kahit ganyan ang kinalalagyan, alam ko na may karapatan ang bawat nilalang. Kahit bata pa man, kahit bata pa man. Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan, sariling paglaranas ang aking pamamagitan. Imulat ang isipan sa mga kulay ng buhay, maging tunay na malaya sa katangi-tanging bata. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan. Batang-bata ka lang at Karaniwan sa kanila ay napabayaan ng kanilang mga magulang, samantala ang iba naman ay mga naulilang lubos na wala nang mapuntahan, kung kaya sa murang edad pa lamang ay nagbabanat na ng buto para mabuhay. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Ang nakakalungkot dito, tila manhid na tayo sa kanilang sitwasyon, sa halip na matulungan, tila sumuko na ang lipunan. Ang kanilang pamilya mismo ay tila wala na ring pakialam sa kanila. At ito ang pangunahing problema. May isang pag-aaral na nagsasabi na ang pamilya ang pangunahing dahilan ng kabataan sa kanilang pananatili sa lansangan.
Marami sa kanila ay mga biktima ng physical abuse ng kanilang mga kaanak. Kaya mas pinipili na lamang nila ang lumayas kaysa matili sa bahay. Marami sa kanila ay produkto ng broken families. Marami sa kanila ay walang makitang pag-asa at pagmamahal sa kanilang sariling tahanan, kaya't sa lansangan sila nagtutungo. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita. Ikaw ba'y ang tao, walang pakialam sa mundo, ngunit ang katotohanan, ikaw may naguguluhan. Tayo ay naglalakbay, habol natin ang buhay, ngunit ang maging bata ba'y tulay tungo sa hanap nating buhay. Basta mo ang mga bata, ang aral sa kanila makukuha. Ano nga ba ang gagawin sa buhay na hindi naman sa atin? Itanong mo sa mga bata. Ang iba naman ay natatamad na rin mag-aral dahil sa walang pangtustos ng mga pangangailangan papunta sa eskwelahan, tulad ng baon araw-araw, pamasahe at pagkain. Ang iba naman ay walang uwido sa pag-aaral sa marami din kadahilaan. Maaaring hindi rin maimpluwensyahan ng mga magulang ang mga anak ng mabuting upang makumbinsi at mabigyan ng inspirasyon tungo sa pag-aaral. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Napatid na taon-taon ay lumulobo ang bilang ng mga batang hindi nag-aaral. Kahirapan at responsableng mga magulang ang dahilan umano ng paglala at pagdami ng mga batang hamog sa bansa. 17. Ilan ka ang minto ng pag-aaral? Ngayon taon lang. Ano ba ang dahilan ng bakit? Wala eh, laging ano eh, na ano sa gulo. Dahil nasa saan. Hindi ka ba naiingit sa iba, yung mga kaibigan na nagpatuloy sa pag-aaral at ikaw hindi? Nainggit naman, kaso babalik naman ulit. Masaya ka ba ngayon sa ginagawa mo? Konti. Pag binigyan ka bang pagkakataon, gusto mo bang makapag-aral at makapagtapos at makakuha ng magandang trabaho? Ba't hindi? Salamat. Teka,